Talaga, no? Siksikan na tayo. Pero come May, lilipat na tayo. Hallelujah! Para alam nyo lang, si Bishop kinausap yung ating engineering department dito kasi ang tagal na natin nagtitiis, hindi pa rin tayo binibigyan ng aircon. Lagi may problema. Kaya pinapaalis na tayo ni Lord. Wow. Hallelujah. All right. Alam nyo, I preached on this or taught on this last, 3 weeks ago. And then the following Sunday, itong mensaheng to, kinonfirm ulit ni Pastor Francis Webster. So, nag-preach siya ng 1 o'clock, nag-preach siya ng 4. Ito, pinreach ko ng 1. So, pag ang Panginoon nagsalita, 2 beses magkasunod, exactly the same, gusto ni Lord pakinggan mo. So, ngayon naman, naisip ko, ang 10 o'clock, hindi na pagpala ng mensaheng to. Kaya sabi ko, ito ipipreach ko. Amen? Okay, sabihin mo hawakan mo yung tenga, nakatabi mo. So, makinig ka. Kasi ang title ng aking preaching is Hearing God's Voice. Iisa pa title namin. Kay Pastor, yun din ang title, Hearing God's Voice. Saan ka naman nakakita? Ibig sabihin ng Lord, makinig ka talaga, ha? Okay, mabilis ako magsalita kasi ang problema sa Tagalog, yung English tinatagalog ko pa minsan. Kaya para pumasok sa utak ko. Kaya medyo humahaba pag salita ng pagtagalog. Di ba? Tsaka ang dami nating syllables, ang daming kako, kikako, mga ganon. Kaya, di ba? Parang palaka. Koki, koka, kako, ganon. Okay. Good. Lord, manguna ka po sa amin. Ito po ang mensahe sa iyong mga anak. Marami pong salamat. We cast out every interferences, every demonic hindrances in the minds of your people. Lord, clear our minds so we can hear your voice clearly. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Alam nyo, ang kadalasan narinig ko na question sa mga anak ng Diyos is, how do I know that I'm hearing God's voice? Paano ko nasisigurado na ang narinig ko ay ang tinig ng Diyos? Ikaw, tanong mo yung katabi mo, paano mo nalalaman? Di ba? Ako, nung bago kong anak ng Diyos, nung bagong born again ako, paano ko naiintindihan? Paano ko malalaman narinig ko ay ang Diyos? Kasi meron po tayong 3 tinig na narinig, 3 boses. Ito po, tinuturo natin, kaya tayo meron prophetic classes. 3 boses na narinig natin. Ang boses ng ating laman, the flesh, ang tinig ng kalaban, at ang tinig ng Diyos. Amen? So, pwede po yan ma-confuse tayo kung hindi tayo familiar or if we do not recognize. Can you say recognize? Kung hindi natin kilala ang tinig ng Diyos. Alright? Hindi ba, pag kilala mo isang tao, isang tawag lang sa'yo, alam mo na kung sino yung kausap mo. Tama po ba? So, pag hindi mo kinakausap si Lord, hello, hindi mo siya kilala. Amen? Okay, number 1. Naniniwala ba kayo bago ako magsalita? Naniniwala po kayo na laging nangungusap ang Panginoon? Yes. Yan ang number 1. God constantly speaks. Ang Panginoon po ay patuloy-tuloy nangungusap, hindi po siya tumitigil. From the beginning of time, He created the world with His Word. Amen? In the beginning, God spoke. Let there be light. At nagkaroon ng liwanag. So kung punta tayo, please flow with me, John 10:3-4. John 10:3-4. In English ko po babasahin. To him, the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice. And he calls. Kita nyo, he calls. Tumatawag po ang Panginoon. Tinatawag niya ang kanyang tupa. And his own sheep by name and leads them out. Verse 4. And when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Ang tunay na anak ng Diyos, hello, mga tupa ng Diyos, kilala nila ang tinig ng Diyos. Okay? Alright, so ang sabi dito, and he calls, in other words, he speaks, nangungusap po siya, nagsasalita siya, hello? At kung nagsasalita siya, maririnig mo. Okay, now, and he calls his sheep, alright? Kaya ang sabi dito, tinatawag niya.
At sabi sa John 10:27, okay, listen to this. My sheep hear my voice. I know them and they follow me. Okay, my sheep hear my voice. In some version, my sheep recognize my voice. Recognize, kilala mo ang tinig niya. You need to recognize, you need na makilala ang tinig ng Diyos. Amen? Kanina sabi ko kay Bishop, sino nag-exhort doon? Sabi niya, si Kiss, ba't parang iba boses? Yung pala medyo paus siya. Kasi kilala ko tinig niya eh. Sabi ko, parang hindi ko kilala yung nagsasalita. Di ba? Halimbawa, pag may nag-worship dito, alam ko kung si Micah. Eh, yung anak ko niya parang nakalunok ng microphone. Ang lakas. Alam ko rin pag si Andrea. Alright? So, I know their voice. So, ganun din ang Panginoon. Kailangan makilala natin ang tinig ng Diyos. At ang sabi dito, kilala niya, hallelujah, ang kanyang mga tupa. Kilala ka kaya ni Lord? Kasi may relationship, kaya kilala. Hindi ka stranghero. You're not a stranger. Kasi kilala mo siya, kilala ka niya. At ang masarap dito, kilala niya at ang bawat isa, and they follow me. At ang sabi pa dito, meron pang isang, kilala niya, pati pangalan natin. Amen? Kasi kanya ka. You belong to God. Amen? So if the sheep hears His voice, kung narinig ng tupa ang tinig ng Diyos, talagang tunay nga na nangungusap siya. Nagsasalita siya. Amen? Now, the Lord speaks constantly. Hindi po siya natutulog. Tuloy-tuloy po siya nagsasalita at palagi. Okay? Kaya nga po tayo at sa prophetic workshop natin, marami tayong ways, iba't ibang pamamaraan ang ginagamit ng Diyos para makausap tayo. Do I hear an amen? Una, people, mga tao, in the fivefold ministry, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Sa fivefold ministry, ang Panginoon, minsan nagsasalita si pastora o si bishop o mga pastor, parang kinakausap ka. Kaya sabi mo, naku, pinapatamaan yata ako. Hindi ka pinapatamaan, mensahe ni Lord yun. Hello? Ba't ka patatamaan ng pastor? Baka si Lord na nangungusap sa'yo. Alright, sa mga sermon, amen. Meron pa sa ating prophetic worship, yung sermon, isa pa, panaginip, pangitain. Hello? Alright? Sermon, mga pastors, yung fivefold ministry, mga panaginip, pangitain, mga pangyayari, circumstances. Di ba? Dumadaan ka, ang tagal-tagal naman ng jeep. Pagdating yung susundo sa'yo, may nakalagay dyan. Doon sa kanyang, di ba minsan may mga nakalagay dyan? Kung ano? Mga be still and know your God. O, di ba? Ba't ka worry ng worry? Kinakausap ka. Di ba? Sa kwento nga ni Pastor Grigo, di ko makakalimutan, pinagalitan to ni, ayaw mo na makinig kay Bishop eh. Lagi siya napapagalitan nun eh. May pinapagawa sa kanya, ayaw niya, alis na daw siya, magkukwit siya. Paglabas niya, merong isang tao dyan, merong t-shirt, nakalagay doon, just do it. Oh. Nike. Oh. Kinausap siya ni Lord. Alam mo, minsan, hindi mo alam ang pamamaraan ng Diyos. Huwag mong kakahunin ng Diyos. Di ba? Minsan yung asawa mo, Diyos yan. Tinig ng Diyos, ibig sabihin. Nangungusap pala tungkol sa yung asawa mo, di ba? Dahil sa ginagamit ng Lord. So, tapos ang of course, number one, the Bible. The Word of God. Kung ano ang logos, kung ano nakasulat, binabasa mo lang naku, parang nangungusap si Lord. Nag-iba ka ng page, parang ginawa mo manghuhula yung Bible. Yun pa rin ang mensahe. Ay, talaga nangungusap si Lord. Alright? So, those are many things, but I want you to know God always speaks. God never stops speaking to us. Okay? Marami lang ang problema, maraming anak ang Diyos na hindi kilala ang tinig niya. Maraming anak ng Diyos na hindi nakikipag-usap sa Kanya, kaya hindi kilala ang Kanyang tinig. Alam mo, as believers, marami sa atin, we are not able to identify the voice of God. Kaya yun nga ang laging tanong, Pastora, paano ko malalaman ng Diyos na nangungusap sa akin? Kasi nga 3 tinig ang ating narinig. Okay? Paano yan, Pastora? Paano nga malalaman? Tanungin niyo ako, paano, Pastora?
Number one, sasabihin nung una, nung iba, alam mo kaya hindi mo narinig ang tinig ng Diyos kasi may kasalanan ka. Naniwala ka naman. Oo nga, may kasalanan ka. Pero ito sasabihin sa'yo, kahit may kasalanan ka, hindi tumitigil ang Diyos makipag-usap sa'yo. Okay, why? Go back to Genesis 3, 9-13. NLT, para mas maikli. Okay, basa ko at madaling basahin. Nung nagkasala po si Adam at si Eve, Adam at Eva, nag-disobey sila sa utos ng Panginoon na sinabi, huwag kayong kakain dito sa puno ng knowledge of good and evil. Ano nangyari? Ano nangyari doon? Hindi ba niloko sila ng serpent at nag-fall sila. So meron silang sin of disobedience. Tama po ba? So then the Lord God called to the man, "Where are you?" Nangungusap. He replied, "I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked." So I heard you, narinig nila ang tinig ng Diyos. Kahit may kasalanan ka, marinig mo pa rin ang tinig ng Diyos. Naintindihan po ba? I heard you walking in the garden, so I hid. Yan ang sinasabi, nakikita mo na ang Diyos ay nakikipag-usap kahit may kasalanan ka at maririnig mo. Kaya ako natutuwa dito. Go ahead, next verse. Tapos, who told you that you were naked? Sabi ng Panginoon. The Lord God asked, "Have you eaten from the tree whose fruit I commanded you not to eat?" The man replied, "It was the woman you gave me who gave me the fruit, and I ate it." Next. Then the Lord God asked the woman, "What have you done?" The serpent deceived me, sure, that's why I ate it. Ganyan ang tao. Yung lalaki, susumbong yung babae susumbong yung ahas, kawawa, walang masumbungan. So kaya alam nyo, yan ang problema natin. Mahilig tayong magturo, pero disobedience is disobedience. Pero ang pinapakita ko dito, nakikita nyo na ang Diyos ay nakikipag-usap kahit may kasalanan. Sin is not a hindrance in hearing God's voice. You know, kaya kailangan natin, di ba sumagot naman sila? Di ba tinanong sila? Sumagot sila pareho. So ibig sabihin, narinig nila tinig ng Diyos. Pero ang problema lang, tayo may kasalanan. Ito mga kapatid, kapag ikaw ay may kasalanan or nagkakasala ka, ang ginagawa ng karamihan, they are in hiding. They're running away from God. But see, nakita niyo ang ginawa ng Diyos. All the more, God speaks to you. Siya pa naghanap. Tanungin niyo ako bakit? Alam mo kung bakit? Kasi mahal na mahal ka ng Diyos na gusto ka niyang manumbalik sa Kanya. Ayaw niyang manatili ka sa kasalanan. Come on. He doesn't want you to be in that position. He wants you to be restored back to Him. That's why all the more, kakausapin ka niya. Pastora, ba't ko narinig? Narinig mo, ang problema sa'yo, you refuse to listen. Diba? So you could see, Psalm 51 verse 17, ang Diyos gusto niyang manumbalik ka to His unfailing love. He is a good God, mga kapatid. Look at this, Psalm 51 verse 17. It is very clear, look, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. This, O God, you will not despise. God will never reject anyone who comes to Him with a repentant heart. Ibig sabihin, hindi ka niya tatanggihan. And kahit may kasalanan ka, sino mang lumapit sa Kanya na may pusong nagsisisi, oh my goodness, He will accept. In fact, one of the prayers, may mga prayers na hindi sinasagot si Lord. But when it comes to repentance, doon ka sasagutin ng Panginoon. Amen? Gusto mo ma-born again? Lord, meron bang tunay na Diyos? That's my prayer. Way back. 1993, sabi ko, may tunay na Diyos, ba't ganito? Ang buhay ko. Ang lungkot-lungkot. 1994, God answered me. Na-receive ko yung Panginoon. Isipin mo, kasi ang kanyang hindi tatanggihan, yung klase ng prayer na yan. As someone who has a humble, contrite, repentant heart. Amen? So, God constantly speaks. Walang tigil siya nangungusap. But unang-una, we ignore the voice of God. We ignore to listen. Ayaw nating pansinin ang tinig niya. Balik tayo sa dati. Okay? Genesis 3, 9-11. Bakit ayaw natin pansinin ang tinig ng Diyos?
Genesis 3, 9 to 11. All right? So sabi to, where are you? I heard you walking, so I hid. I was afraid. Natatakot. Natatakot because may kasalanan. Okay, next. Who told you that you were naked? Okay, nakita nila yung kadumihan nila. The Lord God, have you eaten from whose fruit? Okay, yes. Diba? Nakita nila yung kadumihan nila. Nakita nila, natakot sila. The knowledge of good and evil. Alam nila na may ginawa silang mali. Kaya makikita mo, they were so afraid. Fear, yung takot, pumasok sa puso nila because of sin. Sabi ng Panginoon, who told you? Sino nagsabi sa inyo? Alam mo, sabi ng babae, it was the serpent. Di ba? Kaya marinig mo kung ano-ano, doon it was the serpent. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Pumasok yung takot, nagkaroon ng disobedience, narinig nila tinig ng Diyos, at alam natin, may tinig din ng kalaban. Sino nagsalita sa babae? The serpent. The spirit. Satan entered the serpent. So may boses din ng kalaban. At doon nakinig. Ano yung spirit of fear pumasok? Spirit of deception. Nalinlang sila. Kaya mga kapatid, yung maraming boses, 3. Sa Diyos, sa kalaban, at ang kanilang laman. Nakinig din sila. So, we ignore, nangungusap si Lord, hindi marinig dahil sa kasalanan. Alright? If we ignore, in other words, ayaw nating makinig, we refuse to listen. You know why? Sometimes ayaw nating makinig. Because we don't want to be corrected. Lalo na walang nakakaalam ng pagkakasala. O walang nakakaalam ng ginagawa mo? Hello? People sometimes when they're enjoying sin, they don't want to be corrected. They refuse to listen because they're enjoying the sin and no one knows. That's what you think. God knows. Hello? Talk to your neighbor and say, listen to God. Amen? Oh. Ito rin yung ginagawa ko. Sinasabi ko to sa inyo. Ba't ko sinasabi to sa inyo? When a person, I will expound this later, pag ginagamit ka at itong pulpitong to ay banal, I am prophesying to you. I'm talking to you because because what you're receiving is God's word. Amen? Now, alam nyo, ang storya ko, nung unang-una ko na born again, 1994, hindi ako sigurado kung narinig ko ang Diyos. 95, pinanganak ko si Abby. Tapos one day, that was August, siguro after a year of being born again, patulog na ako na isang gabi. Tulog na si Bishop, nasa crib si Abigail, matutulog na ako, nagkumot ako, biglang narinig ko si Lord. Yung buong kwarto namin, naging sense surround. Yung tinig ng Diyos, loud. May nagsasalita na wala naman tao. Biglang, grabe, parang sabi ko, alam niyo, hindi ko alam, totoo yung binabasa natin sa Bible, manginginig ka, the people trembled, they were so afraid, matatakot ka siguro dahil madumi ka, kasi He is a holy God. At nung bata kami, tanda ko, pag umuulan, dun sa aming compound, may mga, ano tawag dyan, metal drums, yung mga drum. Tapos pag napupuno ng tubig yon dahil ng tubig ng ulan, sisigaw kami doon. Hello! Tapos mga hello! Yung sound na ganon, echo, tapos parang ganon ang tinig ng Diyos na pinarinig sa akin. Buong kwarto, dumadagundong, at ang sinabi niya, I am God. Alam mo, pag sabi ng Lord na yun, hindi ko alam, talagang tinakip ko yung kumot, nanginginig ako sa takot. Sabi ko, Diyos ko, ganito pala yung naramdaman sa Bible pag binabasa mo. Pinikit ko yung mata ko, talagang nanginginig buong katawan ko. But that was the first time I heard the voice of God, and that was the first time na narinig ko clearly, my spiritual ears were opened. Mula noon, lagi ko na siyang narinig.
Pero hindi laging lahat ganun ang tinig. That's audible, loud. Nakakatakot siya may tumatawag sa'yo as wala naman tao, di ba? Baka nauna na ka nang lumabas dito. Ganun. Ganun ang inig ako. I was frozen na hindi ako makaalis dun sa kama ko sa takot. And Bishop was sleeping. Ako, alam ko yun ang Panginoon. Pero nabukas ang aking pandinig. Yun ang experience ko that I will never forget. Ang iba sa inyo, narinig nyo na tinig ng Diyos, right? Hindi ko alam kung audible na kamukha na narinig ko. Pero ako, I assure you, kapag narinig mo at alam mong Diyos ang narinig mo, you will never forget that experience. Tama? You will never forget the words na sinabi sa iyo. Yung unang rebuke na malakas sa akin ni Lord, Tagalog. Bakit? Sabi ni Lord, maikli ba kamay ko? Aray. Ang sakit pala pag Tagalog. Na hindi kita kayang pakainin, sabi sa akin ni Lord. Para kung pinagsasampal ng ilang beses noon. Luhod ako, iyak ako. Alam mo, pag narinig mo ang tinig ng Diyos, wala eh. Pero ito sasabihin ko sa iyo. Alam na alam mo na Diyos ang nangungusap. Kasi meron kang kahit rebuke, meron kang kapayapaan. Kahit rebuke, iyak ka na lang. Di ba? Hello, doon sa mga nakaka-relate. Alam mo na hindi laman yan eh. Alam mo na hindi demonyo yan eh. Di ba? Tsaka yung mga kiliti-kiliti, minsan kadalasan sa demonyo pa yan eh. Oh, galing-galing mo. Di ba? Hindi yan sa Lord. Most of the time sa kalaban niya para magka-pride ka. Alright? So kaya nung pumasok yung tinig ng Diyos, audible, pareho, rebuke ko, audible, at saka yung is so audible, narinig ko. Alam na alam mo, when there is a divine intervention or a divine invasion of your mental, cerebral, condition, mentality mo, alam mo na iba to, hindi ito ordinaryo. This is spiritual. Amen? Magigising ka eh. Hello? Kaya kung gusto nyo makilala si Lord, desire. Amen. So, kapag dinarinig mo ang tinig ng Diyos, ito sasabihin ko sa'yo, meron siyang special anointing. Meron siyang special na revelatory anointing. There is a special pagpapahayag, kumbaga. Ibang klase ang dating. Tapos nanamnamin mo, kaya susundin mo. Kasi alam mo na Diyos ang nangungusap. Amen? Kaya, mga kapatid, masarap pong marinig ang tinig ng Diyos. It leaves an impression or a feeling in your heart confirming that it is divine, confirming that it is supernatural, at confirming na ang Ama mo ang nakikipag-usap sa iyo. Ang sarap po ng gano'n. Now, going back to my story, dahil nga baby Christian ako, bibigyan ko lang kayo ng mga tips paano mo masasanay ka na makinig sa tinig ng Diyos. Dahil po bagong-bago akong born again noon, 1995. So, shinare ko yung experience ko sa mga pastors ko and leaders ng church. Kasi isang taon pa lang ako, baby Christian. Ang unang-unang sinabi po nila sa akin is, after ko daw manalangin, after ko mag-worship, magpe-pray ka. Tapos sabi, make it a habit to be quiet. Okay? And be still. And wait. So sabi niya, gawin mong number 1, habit. Ugali, lifestyle, na mag-wait, maghihintay ka, hanggang kailan mo gusto, nasa iyo na yon. Alright? Pero wag yung 5 minutes, tatayo ka na. Maging, Lord, I'm waiting for you. Speak to me, my Lord. Amen? Make it a habit. And ito po ang maganda dito, manahimik ka. Patayin mo yung cellphone mo. At kung maaari, separate ka sa mundo. Amen? Just be still and wait. And just listen and you will feel something. You will hear something. You will hear His voice. At doon unti mo makikilala ang tinig niya kasi it's true practice. Totoo po yan. Doon mo makikilala, Lord, nakikipag-usap ako sa iyo, Lord. Hinihintay kita, mangusap ka. Sometimes it's just one word. Remember the boy Samuel? Nasa altar siya, 7 years old maybe.
Sabi, may tumawag sa kanya, Samuel. Akala niya si Eli. Sabi ni Eli, no, go back to sleep. Hindi ako yan. Mamaya, bumalik na naman, tumawag ang Panginoon, Samuel. Punta na naman siya kay Eli. Hindi ako yan. On the third time, tsaka palang sinabi ni Samuel, ang bagal naman ni Eli. Third time, tsaka lang na sinabi niya, oh, tell the Lord, here I am. Mas late pa yung propeta kesa dun sa bata. Okay, di ba? Alright. So, kasi at the time, hindi pa naituro kay Samuel. He doesn't know the Lord yet as much. Alam lang niya basahin siguro the Word of God at the time, the Torah. Anyway, so number 2, kapag gusto mong marinig ang tinig ng Panginoon, make it a habit, a lifestyle, okay? Of prayer, worship, and being still. Wait for the voice of the Lord. Number 2, when you are learning to hear the voice of God, you want to make sure, gusto mo masigurado na narinig mo ang tinig, you need help. Help. From whom? From the fivefold ministry. From the pastors, spiritual leaders. Kasi sigurado mga mature na sila and they have experiences na ma-share nila sa iyo. Hello? Para lang maging sure ka. Para kasi I'm sure na kilala nila ang boses ni Lord. Kilala nila through experiences. You know, you in River of God, you are blessed because we have prophetic workshops here. Ilan lang siguro ang nagtuturo sa body of Christ of how to hear God's voice. And River of God, you are blessed kasi we are imparting this to the body of Christ. Yun ang pagtawag sa atin ng Panginoon. Amen? So if yun tinawag tayo at binigay sa atin yung anointing na yun, definitely we can impart. We can lay hands on you para yung spirit of deafness maalis sa tenga mo. Alright, okay. I know some of us can easily discern God's voice like our seasoned pastors and leaders, but we need to have leaders, mentors who can tell us, mga kapatid, sasabihin sa'yo, alam mo, hindi yan tinig ng Diyos. Because by practice, we will know it. And if you have a deep relationship, talagang malalaman mo. 1 Corinthians 13, verse 9, 13 verse 9. For we know in part and we prophesy in part. So number 3, we need help. Okay, either 2 or 3, almost similar. Habit, help. Okay, don't be embarrassed, okay, to ask help. Amen? Huwag kayong mahihiya, kaya kayo may mga mentors, disciplers. Number 3, the spiritual leaders, your pastors, the fivefold ministry. For we know in part and we prophesy in part. Hindi mo alam lahat. Minsan na interpretation mo mali. Minsan nakala mo, si Lord narinig mo, laman mo pala kasi yun ang gusto mo. Marami kang plano sa buhay mo, hindi naman pala plano ni Lord. Hello? It's good to share. It's good to share your revelation. Because then, your pastors or leaders will confirm if it's from God or not. Do I hear an amen? Do not rely on your own ability or your own skills. Hindi, kilala ko tinig ni Lord. Hello kapatid, pwede ka magkamali. Maliwanag yan. We prophesy or we only hear in part. And I believe, kapag ikaw nagkakaroon ng mga revelation na sinasabi natin galing sa Diyos, I don't believe 100% lahat yan kay Lord. Merong kaunti dyan na laman mo. Kasi nga we prophesy in part. There could be 10% of that is not from you, from God, which is from your flesh. Minsan nadadagdagan mo pa. Hello? Totoo yan. Minsan nakakalimutan mo pa yung pinaka-importante. Kaya minsan pag may nagsasabi, Pastoro, I need prayer. Anong kulay? Kasi colors have meanings. Location have meanings. Di ba tinatanong ko yan? Ano sabi? Tinatanong ko, ano nakita mo? Anong parte ng bahay? Anong kulay? They have meanings. Amen? And yung revelation ko, yung kultura ko, maaaring iba rin sa kultura mo. Hello? Alright, now, you do not rely on your own ability. Amen? Huwag mong gagawin yon. Kasi yung mga graces and gifts God gave to your pastors, to your leaders, ito yung
Ito yung gagamitin nila because experiencado na sila, yung mga bibiyayang natanggap nila. Ibig sabihin nila noon, pineshare nila sa iyo para wag kang mawala sa tamang direksyon. Alright? Hindi dahil isipin mo na, kukorek naman nila, malay ko, tao din sila, nagkakamali. Yes, but it's good to share para mapagsama nyo yung pareho nyong abilidad, yung talents nyo, dahil doon ka lang matututo. Ang banal na espiritu, pag ang puso ng isang tao ay ayos, makakatulong siya sa iyo. Amen? Kasi kailangan natin pagsamasamahin yang lahat ng ating kaloob. Pangalawa, pag lumalapit ka sa mentor mo, lumalapit ka sa pastor mo, yung grace or yung gift mo plus their gift, you will be put together in unity, magiging maayos. When it is all together, yung mga alam niya na hindi mo alam, makakatulong sa iyo. Amen? Kaya kailangan po natin, kaya nga sabi nila, the fivefold ministry is the gift to the body of Christ. Totoo yun. Sila, ang mga gifts natin, may spiritual gifts tayo. 1 Corinthians, di ba, alam natin yan, 12. Hindi ko na-explain yan. Basahin yung mga 9 gifts natin na ginagamit. At marami pang ibang gifts, spiritual gifts. Amen? Pero kailangan magkaroon tayo ng partnership in all this para magkatulong-tulungan. Ako, whenever I receive a revelation from God, sino tinatanong ko? Mga pastors, especially number 1, my husband. Pag meron siyang panaginip, alam ko merong message si Lord, ako rin ang tatanungin niya. And then we share it to our pastors. Hello? Kasi mga kapatid, meron po kasi, basahin mo, 1 Corinthians 14, 31 to 32. 31 to 32. For you can all prophesy one by one, that all may learn and all may be encouraged. Lahat tayo, walang perfecto sa atin, lahat tayo natututo pa lang. Amen? And the spirits of the prophets are subject to the prophets. Mismo ako, nagpapakorek sa asawa ko, at ganun din naman siya, pag meron siyang tanong, binibigay ko yung alam ko. Kasi, eto whatever you receive, a revelation from the Lord, whenever you receive it, it is important that you share it. You know why? Pag hindi mo sineshare, tendency, parang sinasabi mo, hindi ko kailangan ng advice or counsel ng mga tao. Yumayabang ka, kaya maraming kulto. This is how cults are being birthed. Kasi ang feeling nila, silang dalawa lang ni Lord. Hindi nila sineshare. Hello? Ang akala nila, si Lord lagi narinig nila. No, yun nga sinasabi ko sa iyo, hindi ganon. Especially, kung bago ka pa lang, hello, you're not matured enough, you are not sharpened in hearing the voice of God, then tendency, you might fail, you might make mistakes. But pastors and leaders can confirm if it's from God, or from your flesh, or from the enemy. Amen? Hindi pa iba-iba ang Diyos. Alright? Do not assume you know it all, mga kapatid. Do not assume, marami kami nakikita na pagkatapos ng prophetic workshop sa River of God, ang title na nila, iba na, Reverend Prophet. May prophet na. Okay? At may profit din sila, may bayad pa. Oh, ano bang sale mo dyan? Hindi ganun eh. It's not title, mga kapatid. It's the function. Okay? At ang calling mo, tawag yan, tawag yan ni Lord? Kaya nga tinatawag niya ang kanyang tupa. Alam niya kung sino. Amen? You might interpret your revelation wrongfully. Amen? So, never assume that it's always God you're hearing. Amen? Now, tendency, kapag feeling mo, lagi akong kinakausap ni Lord. Lagi siya nagbibigay ng pangitain. Lagi akong nananaginip. Alright. Kung hindi ka sharp sa interpretation, you will make mistake. Amen? Kaya, I'm warning you already, River of God, there are many false prophets and false teachers. Amen? Yan ang sinabi ng Bible, kaya dapat alam natin ang tinig ng Diyos. Kasi wag mong asahan lang na, hindi, pakikinig ako kay Pastor Grico, palpak pala si Pastor Grico. Oh, hindi tama yun. Dapat ikaw din alam mo tinig niya. Tama ba? Kaya maraming kulto nangyayari ngayon. Akala nila mas better sila sa mga pastor nila. Akala nila naka-attend ako ng 3, level 1, level 2, level 3, okay na ako.
Hello, pastor na ako, prophet na, nagbigay pa kami ng certificate, patay ka. Di ba? Mali. Kaya akala mo, feeling mo, I can do it by myself. Di ko kailangan ng body of Christ. Ay, patay tayo dyan. Kaya when you start to act this way, church, when you act to start this way, when you think this way, you know what happens? And you believe na kaya ko, may spirit of pride. Number 1, papasok sa'yo, espiritu ng panlilinglang. Spirit of deception. You will be deceived. You will be deceived. I've seen people na na-deceive sila. Feeling nila, parang si Kiboloy. Dati anak lang siya ng Diyos. Di ba? Naging chosen son. Ngayon siya na yung Diyos. Gumrabi na. Diba? So hindi pwedeng ganun eh. Hindi aligned sa scriptures, mga kapatid. Kaya yung spirit of deception, anong nangyari? Nagiging cultic. Kaya maraming kulto. You become strange. You become extreme. Hello? Pati sa pagtuturo mo. And the sad part is, dahil nga deceive sila, hindi nila alam na deceive sila. Linlang na pala sila. Naloko na sila. Do you understand what I'm saying? Kaya kahit anong correction, too late. Feeling nila Diyos sila. Alright? Kasi, ika-cast out mo ang spirit of deafness, spirit of deception, and it's only, you need to deliver the person from the spirit of bondage from that deception. Kaya, pag lalong tumatagal, lumalala, mas mahirap. Hello? Ang dami ng espiritu na pumasok. Alright. Church, di ba, everyday, kaya nga minsan nakakatuwa, may mga pastor, ang trabaho ng iglesia ay turuan ng mga anak ng Diyos na marinig ang tinig niya. Kaya ito ang mensahe ni Lord sa atin is for you to know or how to hear the voice of God. Ang problem, kapag nakulto na pastor nyo at ang mga leaders ng church, ang gusto nilang marinig mo, tinig na lang nila. Hello? Yun, doon nag-start ang mga cult. Kaya yung mga tao, deceived. Sila lahat nakikinig lang sa isang tinig, ang feeling nila, eto na ang Diyos. Di ba yun na nangyayari sa mga ibang cultic? Check mo na lang ang kay Kibuloy, ganun na ganun. Iisa pinakikinggan nila, sila lang. Minsan, hindi na sila nagbabasa ng salita ng Diyos. Pero pag ganun ang mga pastor mo, doon ang question ko, kung ang pastor ay hindi nakikinig o hindi naririnig ang salita ng Diyos, paano yun? Kasi ang mga tupa, hindi rin marunong makinig. They do not recognize the voice of God. When you do not recognize the voice of God, and your pastor doesn't even recognize the voice of God, deceive na ang church. Naintindihan niyo po ako? At ang question ko doon, ano ang binibigay nilang mensahe every Sunday? I have heard of churches na kapag every Sunday may tema. Kasi the whole year may calendar sila. Ito na ang theme for the whole year. What if, kaya nga tayo may kasabihan, binago ni Lord yung preaching ko, na ROG ko. Ano ibig sabihin nun? Kasi ang gusto ni Lord, yung tamang mensahe na pakain sa kanya mga anak. And that's why I love River of God. I'm sorry, tinataas ko kayo dahil kasi ang mga pastor natin narinig ang tinig ng Diyos. Amen? Because kung hindi, kaninong tinig ang narinig nila? Tapos meron pang mga iglesia na iisa lang ang sermon maker. O di ba, malungkot yun? Isa ang nakakatanggap, sila gumagawa ng sermon, ibababa na lang sa bawat chapter or daughter church. Hello? May possibility of not hearing God's voice anymore. Tendency to be cultic. So we pray for the body of Christ. Amen? Kasi this pulpit is holy. Amen? Banal to. And because this is holy, the pulpit should be used to give the timely message of God. The timely message of God. Kung ano yung now message, yun ang dapat naririnig. Kung ito tinuro ko 3 weeks ago, tapos pumasok si Pastor Francis, ano ibig sabihin nun? Di ba confirmation yun? Yan ang narinig niya, yun ang narinig ko. Kasi nakikinig kay Lord. Bakit yan ang pinapaturo ni Lord? Ayaw ni Lord na makarinig ka ng tinig ng kalaban. Because in the last days, we will have false teachers.
and false prophets. Nagbibigay na ng babala ang Panginoon. So, some teachers do not teach people to hear from God. But I believe now that we're in the last days, hello, ang mensahe dapat ng iglesia ay marinig ng kanyang mga anak. Kailangan ang church, ituruan ang kanyang church, okay? Ang mga pastor, turuan ang church na matutong makinig ang tinig ng Diyos. Amen? That's why I'm saying this to you because when the pulpit, okay, this message, this pulpit is holy. When I start to hear from God, when I receive the revelation of God, and I start to release it to you, ito ang mensahe ni Lord. Actually, I'm prophesying to you already. Why? Because you are now a vessel. You are now the anointed messenger of God for the purpose of saying the message He wants His people to hear. Is this clear? And I think this is what God wants you to hear. Kailangan mo makilala ang kanyang tinig. Ika-4, intimacy. Alam niyo, ang River of God, paulit-ulit namin, I only have 5 minutes left, paulit-ulit namin itong tinuturo sa inyo, is to be intimate with God. It's a lifestyle of being in the secret place. Walang istorbo kundi kayo lang ni Lord. Pag ito araw-araw mong ginagawa, kapatid, makikilala mo ang Panginoon. Sabi sa John 1, verse 1 to 3, at tatalon tayo sa John 4, chapter 1, verse 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as one of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So the Bible points to the Word of God that became flesh. Alam natin to, ang Panginoong Jesus to. Right? So if you really want to know the Lord, He's a person. So be intimate with Him. The Word, okay, narinig natin. But there is a person who is the Word that the Bible witnesses it is true. And this is Jesus, making the Word of God a living Word. The person of Jesus Christ. So God reveals Himself through Jesus, the Word. Hello? In the beginning, the Father was there in total darkness. And He said, let there be light. That's the Word, Jesus. And the Holy Spirit executed it and manifested it. Kaya, kone-connecta silang tatlo. Amen? The Holy Spirit is the executrix. But let's focus on the Word. The Lord constantly speaks through Jesus Christ. If you want to know the Father, punta po tayo sa John 14:6. Dapat alam nyo to. I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. In other words, ang Panginoong Jesus ang middleman. He's the go-between. He is the intercessor. All revelation from God comes through Jesus Christ. You want to talk to the Father? You cannot talk to Him because He is a spirit. It's only your spirit that is regenerated ang makakapag-usap sa Kanya. And when the Father speaks, it goes through Jesus. He's the way. Hello? You cannot go through the Father. You cannot go straight to Him without Jesus in your heart. He is the go-between. Walang ibang mediator kundi ang Panginoong Jesus lamang. Hello? Kailangan maunawaan mo to. You cannot hear God if you don't have Jesus in your heart. Kahit anong gawin mo dyan, kung wala ang Panginoong Jesus sa puso mo, hindi mo marinig ang tinig ng Diyos. Do I hear an amen? So if you want to know God and you want to hear the voice of God, then Jesus is the only way. Amen? Everything that God shows us, it will come through Jesus Christ. Kaya ang liwanag po, I am the way, I am the truth, and I am the life. Sa Panginoon lang yan makikita, through Jesus. He is the mediator. You do not
listen, you do not really receive a direct revelation from God. He's a spirit. He's invisible. You cannot see him. But what it is you do not receive a direct revelation by God, but you receive a mediated word. Because it's mediated by Jesus Christ. From the Father to Jesus to your spirit man. Hello? That's why he spoke the word. The word, the Holy Spirit carries it into your spirit man that is regenerated. Amen? Let there be light, Jesus, and the Spirit created light. The same thing with us. Are you hello? Naunawaan ba sinasabi ko? Napakadali po. Makikita nyo, hindi sila pwedeng hiwa-hiwalay. Tatlo silang gumagawa. Nagtatrabaho. Amen? So this is so important that the message of God is mediated through the second person of the Trinity. Amen. He is a person. If you read the Word of God, the Logos, you better know the person as well. The living Word, Jesus Christ. Mga kapatid, the Word is so clear that Jesus dwells inside us. That's why maliwanag na sinasabi po sa atin that we are the temple of the Holy Spirit. His Spirit is inside us at kung nandyan ang Panginoon sa puso mo, araw-araw mo siya maririnig. Hello? That's why wala mo sasabihin, "Naku Lord, di mo ko kinausap, ayan, napalpak tuloy." No. He constantly speaks. Nagbibigay siya ng warning. Ang gusto mo lang yung gawin yung gusto mo kasi. Sinabi sa yung hindi yan lalaking yan, kulit mo, gusto mo pa rin. O di ba? Kaya ano nangyayari? Sisisihin mo si Lord? Hindi. Si Lord bago magka-problema, sinasabi na yan sa'yo. Okay. So, ang problema, and I will give me 5 more minutes, eto na lang, sasabihin ko sa inyo. Ang akala natin laging ang tinig ng Diyos is something that you hear audibly, kamukha ng revelation sa akin. Mga kapatid, that's rare. Bihira lang po yung sense around na ang lakas ng boses, walang nagsasalita. Quite often po, mas marinig nyo po ito, hindi po ganun ang tinig ng Diyos. It's a gentle whisper. Okay? Like when Elijah, alright, heard the voice of God. It's not in the earthquake. It's not in the wind. It's not in the fire. It is a gentle whisper or still small voice. Ang hindi natin na ituturo sa iglesia is, it's not always outside. When you are in your secret place, akala kasi ng iba, it will be like a trumpet blast. Yung malalakas. Hindi, dadating na si Lord pag ganon. So yung hindi ganon. Hindi ganon sound of a trumpet. Hindi ganon. Ang boses po ng Panginoon, hindi lagi narinig sa labas. It's always coming from inside. Amen? Kaya kailangan manahimik ka. It's not from outside, biglang papasok sa yung natural ears. No, it's from inside and it will come up to your spiritual ears. And then you know, it's the Lord. It's inside you. Amen. Kasi ang Diyos ay nasa loob mo. Do I hear an amen? Kaya mga kapatid, how do I know this? Stay in the presence of God. Always in the presence of God, that's when you hear His still small voice. But there are times na busy ka, pwede kang tawagin niya. Amen? Alright. Hindi natin pwedeng ikahon si Lord. But most of the time, it's a gentle whisper. And if you practice hearing God's voice every day, na alam mo, ito sasabihin sa'yo, God wants to use you, He wants to speak through you, He wants to make you a channel. That's why we can say, we are prophetic people. Okay, we can say we are prophetic people because God will use you as His messenger. Hindi lang to para kay pastora. Hindi lang to para sa mga pastor. God can use you that you can then be prophetic people. Amen. Gusto ni Lord, lahat tayo. Sabi nga ni Moses, oh, how I wish everyone's like a prophet like him. Is a prophet like him. So kailangan natin to. You need to start, ngayon magle-lay hands tayo. I want you to start to open your heart, especially for the young ones in Christ.
And you just say, Lord, gusto ko talaga marinig ka. Binubuksan ko ang puso ko sa iyo. Sa totoo lang, matagal ka na niyang hinihintay kasi hindi nga siya nananahimik. Hindi siya tumitigil sa pakipag-usap. Worship team, ang gusto niya, marinig mo siya. Amen? So are you ready to hear His voice? I want you to understand, if you do this over time, you will be prophetic people because you constantly hear His voice. Amen? That's why River of God, we are called River. Because river people, alam mo ang tinig ng Diyos. Amen? It's the Holy Spirit. So let's all stand up, mga kapatid. And we are in the presence of God. Definitely, this is God's message for you all. Okay? Lahat tayo lalapit na malinis sa Panginoon, although marinig natin ang tinig niya, gaya ng sabi ko. But we have to ask forgiveness, and we just believe and desire. I-desire natin na, Lord, buksan natin mo ang aming spiritual ears. We have the 5 senses, spiritual eyes, ears, amen, smell. I don't know how the Lord will, which part of your senses the Lord will open. Taste, and you can feel Him. So, just repeat this message. Panginoon, patawarin mo po ako. I surrender all to you. Nagpapatawad din ako, Panginoon, sa mga nakasakit sa akin. Natutuwa po ako na patuloy-tuloy ka nakikipag-usap sa akin. You are constantly talking to me, speaking to my spirit, speaking to my soul, but I do not recognize your voice. I ask forgiveness. I believe you live inside me. And today, I open my heart. I want to hear your voice. Thank you for Jesus and His Spirit who lives inside me. Thank you, Lord, that you chose me, that you called me, and I am blessed because of my Lord Jesus Christ. Listen, my Father, I'm giving to you my heart. I'm surrendering all. I humbly come to you. I want to hear your voice. Amen. For those who want to receive the gift of hearing in the Spirit, impartation time, pastors, we need to cast out the spirit of deafness in the name of Jesus. I heard of a river flowing from Huwag po kayo mahiya. and all Make it a habit to listen. Ask help if you need help. Impartation by spiritual mentors. Intimacy, ika-4. We want you to be blessed, so you will be guided. Huwag kayong mahiya. Para huwag tayo mawala sa tamang direksyon. Marinig natin ang tinig ng Panginoon. Under the rock, under the rock. Pag sinabing impartation, ito po yung oportunidad nyo na mabuksan ang spiritual ears nyo. Pastors, lay hands. Impart whatever gifts the pastors have. Lord, open their spiritual ears in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Open the spiritual ears, Lord. Thank you, Jesus. Lord, open the spiritual. Jesus, Jesus, Jesus. I'm over my head. I see your forgiveness.
alive, I come alive. Everything lives where the river runs. I come alive, I come alive. And everything lives where the river runs. I come alive. And everything lives where the river runs. I come alive, I come alive. Everything lives where the river runs. I come alive, I come alive. Everything lives where the river runs. I come alive, I come alive. Everything lives where the river runs. I come alive. I come alive. If there is anyone who is sick, kung meron po may sakit at gusto nyong panalangin namin kayo. There are many ears opened. Marami po akong nakitang mga tenga na nag-pop out. Many ears are open in the Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige, anak. Thank you, Jesus. Kung sino po may sakit, if you want us to pray for you, You're my healer, sino po may sakit? and I